Gusto mo bang mag-invest sa stock market pero hindi mo alam kung paano magsimula? You are in the right place. Maybe narinig mo na ang stocks, bonds, mutual funds, pero parang ang hirap pa rin intindihin. Well, in this video, pag-uusapan natin ang everything you need to know about investing in stock market. I'll break it down para sa'yo and I'll make sure na simple lang ang usapan para mas madali itong maintindihan. At ang best part, you don't need a big amount to start. And yes, kahit beginner ka, you can still grow your money. But here's the catch. May isang mindset shift na kailangan mo bago magsimulang mag-invest. Ano yon? I'll tell you in a bit, so make sure you watch till the end. Hello po sa inyong lahat. I'm Pinoy Personal Finance. My mission is to educate my fellow Filipinos about saving, investing, and personal finance. Please don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Simulan na natin. Alam mo ba, investing is not a new idea. Ginagawa na ito for hundreds of years na. Noong panahon ng mga explorers at merchants, ang mga mayayamang negosyante ang unang investors. Halimbawa, may barkong papuntang Asia para magdala ng mga spice, silk, or ginto. Mag-i-invest sila ng pera para pondohan ang biyahe. Kapag naging matagumpay ang misyon at kumita ang produkto, hati-hati sila sa tubo. Pero kapag lumubog naman ang barko o nawala ang kalakal, lugi rin sila. Diyan nagsimula ang konsepto ng risk and reward na siyang naging basihan ng modern investing ngayon. So ano nga ba ang investing? Investing is the process of growing your money by putting it into something that earns return over time. Katulad ng stocks, mutual funds, bonds, or real estate. Sa simpleng salita, ini-invest mo ang pera mo para pera na magtrabaho para sa'yo. Hindi lang siya nakasave sa bangko na maliit ang tubo. Isang halimbawa nito, kapag bumili ka ng shares ng isang company, nagiging part owner ka. At habang lumalaki ang negosyo nila, tumataas din ang value ng shares mo. Pero tandaan, lahat ng investment may kasamang risk. Pwede kang kumita, pero pwede ding bumaba ang value ng pera mo. Kaya mahalaga ang tamang strategy at clear goal. Alamin mo rin kung gaano kalaking risk ang kaya mong i-take. Pero ang good news naman, ngayon, mas madali at mas safe na mag-invest. Hindi mo na kailangan mag-invest sa mga barko. Sa smartphone mo lang, pwede ka nang bumili ng stocks, mutual funds, index funds, kahit maliit lang ang puhunan. At may mga online tools at apps na ngayon para gabayan ka step by step. Ito ang mga common fears and misconception kapag narinig mo ang salitang investing. Parang ang bigat kaagad. At karamihan sa atin, ito ang unang iniisip. Baka malugi ako. Akala ng iba, para ka lang nagsusugal. Pero ang totoo, investing is not about getting rich quick. It's about growing your money over time using a smart and long-term strategies. Hindi ko yan naiintindihan. Oo, nakakalito sa simula. Stocks, mutual fund, ETFs, bonds, golds, parang ibang language, di ba? Pero ang good news naman, kayang-kaya ito matutunan, lalo na kung may mag-e-explain sa'yo sa simpleng paraan. At yan ang goal ng channel na to. Wala akong malaking pera na puhunan. Ito ang pinaka-common na reason. Pero alam mo ba, pwede ka nang magsimula kahit maliit lang na amount like $25 or $50 or even 500 pesos, hindi kailangan na malaki agad. Ang investing ay parang pagtatanim, mas mahalaga ang consistency kaysa sa malaking puhunan. And ang good news, hindi mo kailangan maging mayaman o expert para magsimula. Hindi mo kailangan ng 100,000 pesos or even $1,000 agad-agad. Ang mahalaga, magsimula ka kahit maliit at gawin mo itong consistent. Think of it this way. Every month na hindi ka nag-i-invest, sayang ang opportunity para palaguin ang pera mo. Ang goal natin dito ay financial freedom. Kahit simpleng buhay lang, basta secure at hindi laging stress sa pera. Kaya huwag kang matakot magsimula. You don't need to be perfect. You just need to take the first step. Bakit ba dapat tayong mag-invest? Baka iniisip mo ngayon, bakit naman ako mag-i-invest kung meron naman akong savings? Good question. Savings are important, yes. Pero hindi sila sapat kung gusto mong sabayan ang pagtaas ng bilihin at maabot ang mga financial goals mo. Ito ang 3 main reason kung bakit mahalaga talaga ang investing. Reason number 1, para talunin ang inflation. Alam mo ba,
every year bumababa ang halaga ng pera mo dahil sa inflation? Inflation means tumataas ang presyo ng mga bilihin, kaya ang 100 mo ngayon, baka after 5 years, kulang na kahit pang isang combo meal. Kung nasa regular savings account lang ang pera mo, na sobrang liit ang interest, minsan nasa 0.1% lang, hindi sapat para makasabay sa inflation. In short, nalulugi ka sa value ng pera mo kahit hindi mo ginagalaw. Reason number 2, para maabot ang long-term financial goals mo. Gusto mo bang makabili ng bahay, makapag-aral ang anak mo, mag-retire ng maaga at hindi nakaasa sa anak o sa gobyerno? Kung oo ang sagot mo, kailangan mo ng pera na lumalago over time, hindi lang nakasave sa bangko. Investing gives your money a chance to grow at makatulong ito para makamit mo ang mga plans and goals mo. Reason number 3, para kumita ang pera mo kahit natutulog ka. Ito ang power ng compounding interest. Ang idea dito ay simple lang. Yung kinikita ng pera mo, pwedeng kumita ng sarili niya. Parang pagtatanim ng buto. Hindi lalaki agad, pero kung aalagaan mo araw-araw, tutubo at lalaki rin. Kahit maliit ang simula, basta tuloy-tuloy lang at matyaga ka, lalaki rin ang pera mo sa paglipas ng panahon. Kaya kung gusto mong hindi lang basta ipon, kundi gusto mong pagtrabahuin ang pera mo, investing is a must. Iba't ibang uri ng mga investments with pros, cons, and typical returns. Tandaan, mas mataas ang risk, mas mataas ang potential na kita, pero mas mataas din ang chance na malugi ka. Mas mababa naman ang risk, mas stable ito, pero mas mababa rin ang kita. So let's start with the low risk and low return investments. GICs or Guaranteed Investment Certificate sa Canada. Parang nagpapahiram ka lang ng pera sa bangko for a fixed time. Example, 1 to 5 years at guaranteed ang interest na kikitain mo. Safe ito kasi insured ng CDIC, predictable ang return. Pero, locked in ang pera mo at may penalty kung i-withdraw mo agad. Ang typical return ng GIC is around 3.7% to 4% per year. Time deposit sa Pilipinas. Gaya ng GIC, maglalagay ka ng pera for a fixed time. Ang pros nito ay mas mataas ang interest niya kaysa sa regular savings account. Insured ng PDIC up to 500,000 pesos. Locked in din ang pera mo so hindi mo siya basta-basta mawi-withdraw. Typical return is up to 7.5% per year, depende sa bangko at amount. Government bonds sa Canada. Parang nagpapautang ka lang sa gobyerno. May fixed interest over time. Stable and safe, good for conservative investors, pero mababa ang return compared sa stocks. Ang typical return naman nito is around 2.6% to 3.5% per year. Now, sa moderate risk and moderate return investment naman tayo. Corporate bonds sa Canada. Same concept as sa government bonds, pero sa companies naman. Mas mataas ang kita kaysa sa government bonds, regular ang income, pero mas risky siya kung hindi stable ang company. Ang typical return naman nito is around 4% per year. Mutual funds or UITFs, pooled funds ng maraming investors na ini-invest sa mixed stocks, bonds, at iba pa. Manage ito by professionals, kaya diversified at hindi concentrated sa isang investment lang, beginner-friendly, pero may mataas na management fees, around 1 to 2%. Tapos wala ka pang control kung saan ilalagay ang pera mo. Ang typical return naman nito is 5 to 8% per year. ETFs or exchange-traded funds, parang mutual fund, pero pwede mong bilhin at ibenta sa stock market anytime. Mas diversified ito, usually based on the index like S&P 500 or PSEI ng Pilipinas. And one of the lowest fees in the investment world. And ang presyo naman nito is nagfa-fluctuate, kaya kailangan ng brokerage account. Ang typical return naman nito is around 4% to 13% per year. Pero depende sa ETF. And this is the most exciting and riskier investment with higher returns. Stocks or individual stocks. Kapag bumili ka ng shares ng company, part owner ka na. Tumataas ang value kapag kumikita sila. Pero pwedeng bumagsak kapag lugi. High potential returns, pwede ka rin kumita ng dividends. Pero volatile ito at mabilis magbago ang presyo. And kailangan ng deep research. Ang typical return naman nito is around 8.5% to 11% per year. Depende pa rin if magaling kang mag-research ng isang company. Ang real estate naman, based sa Canada, bibili ka ng property for rent or capital appreciation. May rental income, tumataas ang value over time. Pero kailangan mo ng mas malaki na puhunan at hindi agad ito liquid na pwede mo lang ibenta. Ang typical return naman nito is around 4% to 8% per year. REITs or Real Estate Investment Trust. Parang mutual fund pero nakafocus lang sa real estate. Kikita ka sa dividends, access sa real estate without owning a property,
passive income. Pero volatile din minsan at hindi guaranteed ang dividend from the REITs. Ang typical return naman nito depende sa REITs, some average 5% to 8% annually. Cryptocurrency naman is a digital assets gaya ng Bitcoin, Ethereum, Solana. Malaki ang potential pero super volatile. Pwede ka mag-invest kahit maliit lang. High potential gains. Sobrang volatile ito na may risk na ma-hack or even ma-scam ka. Ang typical return ng ganitong investment ay pwede kang umabot ng 100% gain or maubos ang capital mo. Ang bottom line is, walang best investment para sa lahat. Depende sa goals at risk mo na kayang tanggapin. Kung beginner ka, start small. Educate yourself first. Consider low to medium risk investment muna habang nag-aaral ka pa. Ito naman ang mga different strategies in investing. Number 1, index investing. Ito yung strategy kung saan bumibili ka ng index fund gaya ng S&P 500 or PSEI. Instead of choosing individual stocks, sumasabay ka sa performance ng buong market. Ang example nito, bumili ka ng S&P 500 index fund, automatic ka nang may share sa mga pinakamalaking kumpanya sa buong mundo tulad ng Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google at marami pang iba. Ibig sabihin, kahit isang investment lang ang bilhin mo, nakakasabay ka na sa performance ng hundreds of top US companies. Diversified ka na agad kaya hindi mo na kailangan pumili pa ng individual stocks. Perfect ito kung ayaw mo mag-stock picking pero gusto mong sumabay sa pag-angat ng global markets. Low fees ito, hindi actively managed kaya mas mura ang management cost. And diversified ka na agad na naka-invest sa maraming companies. Historically, good return around 8 to 10% per year kung long-term ang investment mo. Passive ito, so hindi mo na kailangan bantayan araw-araw. Pero dapat mo ding tandaan, affected ng market drops. Kapag bumaba ang market, bumababa rin ang investment mo. Slow and steady, hindi ito ang investment na quick gains. Pang long-term talaga ang investment strategy na to. Best for beginners, busy people, at long-term investors. Dividend investing. Dito naman, nag-i-invest ka sa mga companies na regular nagbibigay ng dividend. Kumikita ka kahit hindi mo ibenta ang shares, parang profit sharing, habang shareholder ka sa company. May regular ka na income. Ideal for passive cash flow. Good for retirement, panggastos mo habang tumatanda. Usually, stable companies, madalas blue chip, ang nagbibigay ng mga dividends. And dapat mong tandaan sa ganitong strategy. Hindi guaranteed ang dividend ng company. Lower growth, mas focus sa stability kaysa sa expansion. Meron siyang tax. Best for investors na gusto ng steady passive income, lalo na sa mga retirees or low-risk investors. Growth investing naman. Bumibili ka ng shares ng mga companies na mabilis ang potential growth tulad ng mga tech startups or innovative companies. Mga halimbawa nito is Tesla, Amazon at mga AI companies. Binibili mo ito habang mura pa tapos i-hold mo lang habang tumataas ang value. High potential returns. Pwedeng mag-double or triple ang value ng account mo. Exciting innovations. You are investing for the future. Pwede kang tumaya sa sectors like AI, EVs or fintech. Pero tandaan, ang ganitong strategy is very volatile. Pwedeng bumagsak ang investment mo. High risk ito lalo na kung hype lang at walang research. Walang kita agad. Some growth stocks di profitable for years. Best ito for investors na with high risk, high tolerance, long-term mindset at mahilig mag-research. Paano nga ba magsimula sa investing? Ito ang pinaka-importanting part. Marami sa atin ang natatakot mag-invest kasi iniisip natin na ang daming kailangan pag-aralan. Pero don't worry, gagawin nating simple at doable gamit ang basic ng Pinoy Personal Finance Rules. Step 1. Set your financial goals. Tanungin mo muna ang sarili mo, para saan mo ba gusto mag-invest? Pang short term ba, like travel or emergency fund? O pang long term, like bahay, retirement, or education ng anak? Clear goals equals clear direction. Mas malinaw ang goal, mas maayos kang makakapili ng investment. Step 2. Know your time horizon. Gaano mo ba katagal planong i-invest ang pera mo? Short term, like 1 to 3 years, go for a low risk investment. Medium terms naman, like 3 to 5 years, pwede ka sa balance mix. And pag long term naman ang time horizon mo, like 5 years up, you can go more aggressive like stocks or equity. The rule of thumb, mas mahaba ang time horizon mo, mas kaya mong i-invest sa higher risk assets. Bakit? Kasi may enough time ka para makabawi kung bumaba man ang market sa short term. Step 3, know your risk tolerance. Okay lang ba sa'yo ang up and down ng market? Conservative ka ba? Moderate ka ba? Or aggressive investor? Know yourself first before risking your money. Step 4, start small and be consistent. Hindi mo kailangan magsimula na malaki. 1,000 pesos lang per month or even $25. Okay na. Basta tuloy-tuloy lang. Don't wait to invest. Invest
then wait. Thanks to compounding interest, lalaki rin yan over time, kahit maliit lang ang simula. Ito yung mga important concepts that you need to know when investing in stock market. Diversification. Don't put all your eggs in one basket. Ibig sabihin, huwag ilagay lahat sa iisang investment lang. Kapag diversified ka, stocks, bonds, real estate, crypto, mas protected ka in case na may isa na malugi. Time in the market beats timing the market. Hindi mo kailangan maging hula master. Ang mahalaga, yung consistent kaysa perfect timing. Yung steady lang nag-i-invest every month, sila yung madalas panalo in the long run. Watch out for fees. Akala mo ba maliit na yung 1% na fee? Pero over time, malaking bawas yan sa kita mo. Lalo na sa mga mutual funds. May ginawa akong full video tungkol dito. Panoorin mo rin after nitong video para aware ka sa mga hidden charges. Check out my other videos para maintindihan mo about strategy at concept ng mga nabanggit dito. You don't need to be rich to start. You just need to be consistent. Hindi mo kailangan maging expert para magsimula sa investing. Hindi mo rin kailangan ng malaking pera. Ang mahalaga, magsimula ka kahit maliit, basta consistent. Simulan mo muna sa mga bagay na naiintindihan mo. Habang lumalawak ang knowledge mo sa investing, mas lalaki rin ang confidence mo para i-explore ang iba't ibang investment options. And remember, dito sa Pinoy Personal Finance, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-grow ng pera. One step at a time. Kita-kits po sa next video. Salamat!